Kumusta? Naiisip niya na ba kung posible bang mapabagsak ang isang buong imperyo gamit lang ang panulat at papel? Well, yan mismo ang sinubukan ng isang bayani, isang abogado, musikero at propagandista na mas kilala sa pangalang Plaridel. Ito ang kwento ni Marcelo H. Del Pilar at kung paano niya pinatunayan na ang mga salita minsan ay mas makapangyarihan pa kesa sa anumang sandata. At dito talaga umiikot yung buong kwento natin. Kasi sa isang panahon na parang dahas na lang ang sagot sa lahat, may isang taong pumili ng ibang sandata. So yun yung tanong, panulat o tabak? Sa pagtatapos nito, makikita natin kung paano sinagot ni Plaridel yan sa pamamagitan mismo ng kanyang buhay. Siyempre, bago natin pag-usapan yung mga ginawa niya, kilalanin muna natin yung tao sa likod ng pangalan. Saan nga ba siya nanggaling? At ano yung mga karanasang humubog sa pagkatao niya? Okay, so si Marcelo H. Del Pilar, isinilang siya noong 1850 sa Bulacan at alam nyo, lumaki siya sa isang mundong malayong-malayo sa hirap. Galing siya sa isang prominente pamilya at isa siyang artist, magaling tumugtog ng violin at piano. Pwede na sanang siyang mamuhay ng komportable at tahimik, di ba? Pero sa kabila ng lahat ng pribilehiyong to, hindi niya kinayang ipikit na lang ang mga mata niya sa pagdurusa ng mga kababayan niya. At dito na nagsimulang magbago ang lahat. Mula sa pagiging isang alagad ng sining, ginamit niya ang talino niya para maging isang alagad ng batas. Ang tanang na lang, para kanino niya ba ito gagamitin? Bago tayo magpatuloy, kailangan nating maintindihan itong salitang ito, Freocracia. Ito yung kalaban. Isipin nyo, ito yung sistema kung saan ang mga praile ang may hawak ng halos lahat ng kapangyarihan sa gobyerno, sa lupa, sa lipunan. Sila yung batas. Ito yung dambuhalang sistemang buong tapang na binangga ni Del Pilar. Kasi bilang isang magaling na abogado, napakadali sana para sa kanya na gamitin yung propesyon niya para yumaman. Pero hindi. Iba yung pinili niyang landas. Pinili niyang ipagtanggol yung mga walang kalaban-laban. Lalo na yung mga magsasakang inaabuso at inaagawan ng lupa ng mga makapangyarihan. Siya yung naging boses nila. At napakatalino ng diskarte niya. Hindi siya nagkulong sa korte o sa opisina. Alam mo yun, pumupunta siya kung nasaan yung mga tao. Sa sabungan, sa mga palengke, sa piyesta. At doon, kinakausap niya sila sa sarili nilang wika, sa Tagalog. Dito niya unti-unting itinanim yung mga butil ng nasyonalismo sa paraang simple at naiintindihan ng lahat. Tapos, noong 1882, ginawa niya yung pinakamalaking hakbang niya sa Pilipinas. Itinatag niya ang Diaryong Tagalog. Isipin niyo, ito yung kauna-unahang pahayagan na nakasulat mismo sa wika ng masa. Dito, yung panulat niya, opisyal ng naging sandata. At dahil dito, kinilala na siya bilang isang mapanganib na kaaway ng gobyerno at ng mga fraile. Siyempre, dahil sa ginagawa niya, umiinit na ang sitwasyon. May banta na sa buhay niya, kaya napilitan siyang umalis ng bansa. Pero hindi ibig sabihin noon, sumuko na siya. Sa katunayan, pagdating niya sa Espanya, doon pa mas lalong lumakas at lumawak yung laban niya. Makikita nyo rito kung gaano kabilis ang mga pangyayari. Mula sa pagtatag ng Diaryong Tagalog noong 1882, 6 na taon lang, kailangan na niyang tumakas para hindi siya arestuhin. Tapos 1 taon lang pagkatapos noong 1889, siya na yung naging editor ng La Solidaridad, yung mismong puso ng kilusang propaganda sa Espanya. At grabe yung epekto ng pamumuno niya sa La Solidaridad. Kung dati, yung pahayagan ay parang humihingi lang ng reforma, medyo nag-iingat pa, nung si Plaridel na ang humawak, naging armas na talaga ito. Naging mas matalas yung mga salita, mas matapang, at walang takot na direktang binabanatan yung Freilocracia. So paano niya to ginawa? Dito na lumabas yung pagkahenyo niya. Ginamit niya ang isang napakatalinong sandata. Yung panunuya o satire. Sa mga akda niya tulad ng dasalan at tuksuhan, ginaya niya ang mismong mga dasal para ilantad yung kasakiman at pagkukunwari ng mga praile. Napakagaling na paraan para imulat ang mga tao gamit ang mismong mga simbolo ng kanilang kaaway. Pero lahat ng ito, lahat ng katapangan ito ay may napakalaking kabayaran. Dahil yung kwento ni Plaridel ay hindi lang tungkol sa tagumpay. Kwento rin ito ng isang napakatinding sakripisyo. Habang nasa Espanya siya, malayo sa pamilya,
Ramdam mo sa mga sulat niya sa asawa niyang si Marciana yung bigat ng pangungulila. Nababasa mo yung lungkot ng isang ama na miss niya ang kanyang pamilya. Pero kasabay nito, yung tibay ng isang bayaning handang magtiis para sa isang mas malaking layunin. At hindi lang yan lungkot ha, grabe yung pisikal na hirap na dinanas niya sa Espanya. Wala siyang pera, madalas gutom, nanginginig sa lamig. Dumating pa si puntong na namumulot na lang siya ng mga upos ng sigarilyo sa kalsada para lang may maipangalis ng gutom at lamig. At dahil dito humina yung katawan niya hanggang sa nagka-tuberculosis siya. Noong ika-4 ng Hulyo 1896, pumanaw si Marcelo Ashe del Pilar sa Barcelona. Namatay siyang mahirap, malayo sa pamilya, malayo sa bayang ipinaglaban niya. At alam niyo kung ano ang pinakamasakit? Ilang buwan na lang sana ang lilipas bago sumulik yung mismong revolusyon na pinangarap niya at sinimulan ng kanyang mga isinulat. Pero hindi doon nagtatakos yung kwento. Dahil sa totoo lang, doon pa lang talaga nagsisimula yung tunay na pamana ng isang dakilang propagandista. Kahit sa bingit ng kamatayan, ang bayan pa rin ang nasa isip niya, ang nasa puso niya. Yung huling habilin niya sa mga kasama niya, simple lang, ipagpatuloy ang laban, isang patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa Pilipinas. At dito natin makikita ng malinaw yung naging epekto ng lahat ng sakripisyo niya. Una, yung mga sinulat ni Plaridel ang gumising sa natutulog na diwa ng mga Pilipino. Pangalawa, yung mga salitang yon ang nagbigay inspirasyon at nagpaalab sa damdamin ni na Andres Bonifacio para itatag ang katipunan. At pangatlo, yung panulat niya ang nagsilbing mitya na tuluyang nagpasiklab sa apoy ng himagsikan. Kaya sa huli, nasasagot na yung tanong natin sa simula, di ba? Sa buhay ni Marcelo Ashe del Pilar, kitang-kita natin na kapag ginamit ng may tapang, may katotohanan at may pag-ibig sa bayan, ang panulat ay hindi lang kapantay ng tabak, ito ay higit na mas makapangyarihan. At ngayon, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa panahon natin ngayon, ano ang iyong panulat? Pwedeng yan yung boses mo, yung sining mo, o kahit yung mga simpleng post mo sa social media. Tulad ni Plaridel, paano mo gagamitin ang sarili mong sandata para makalikha ng makabuluhang pagbabago?